J to ng Alpha One Channel. So, pag-usapan natin ngayon kung ano ba talaga ang gusto ng babae. Anong hinahanap ng babae sa isang lalaki. So, ang hinahanap ng babae talaga sa isang lalaki is yung mapapagkatiwalaan ka niya. Reliable ka. So, pag kailangan ka niya, nandiyan ka sa tabi niya, nandiyan ka para sa kanya. At saka, consistent ka sa kanya. Hindi yung nandiyan ka ngayon, next week, mawawala ka ng hindi man naman gano'ng katagal, tapos susulpot ka na naman. So, ayaw na babae ng ganun. Gusto niya, consistent ka sa panliligaw mo, sa lahat ng bagay, nandiyan ka para sa kanya. It's either sa happiness or sa problema, lalo na sa problema, nandiyan ka para sa kanya, yung maasahan ka niya, yung mapapagkatiwalaan ka niya. Yun ang hinahanap ng isang babae, yung pinakagusto ng isang babae sa isang lalaki. Kakalimutan niya yung pogi yung isang lalaki o sabihin natin malakas ang sense of humor. Pero pag hindi ka consistent, hindi ka mapapagkatiwalaan, at saka hindi ka reliable, walang kwenta yun. So dapat, importante, mapapagkatiwalaan ka niya, reliable ka, at saka consistent ka, nandiyan ka lagi para sa kanya. Since nung unang panahon pa, mga babae talaga nagre-rely sila sa lalaki para protektahan sila at saka ang mga anak nila. So sinabi ko rin yun dun sa previous video ko na ang hinahanap ng babae ay yung security para sa kanya at saka para sa mga magiging anak nila. Yun ang hinahanap ng babae sa isang lalaki. Yun ang deciding factor kumbaga ng babae kung sasagutin ka niya, kung magugustuhan ka niya, sasagutin ka niya o papakasalan ka niya. Ikaw yung gusto niya mapangasawa. Plus bonus pa kung malakas ang sense of humor mo, lagi mo siya napapatawan, lagi mo siya napapasaya, you're not taking things too seriously. Ang ibig sabihin, pwede mong mapagaan yung isang sitwasyon, lalo na yung mabigat na sitwasyon kapag may sense of humor ka. Plus factor yung may sense of humor ng isang lalaki. At saka syempre, sabi ko nga, may pangarap ka sa buhay, may goal ka, at saka ginagawa mo, hindi yung puro pangarap lang. May action, importanteng action, ginagawa mo. Nakikita ng babae na may ginagawa ka. Kung estudyante ka, nag-aaral ka mabuti, hindi ka puro bulakbol, hindi ka puro barkada, inom. Kung may trabaho ka naman, edi good. Kasi alam niya na talagang makakapag-provide ka na. Pero kung may trabaho ka, tapos puro sugal ka rin, bali wala yun. Dapat marunong ka mag-ipon, marunong ka mag-invest, marunong kang improve yung sarili mo para ma-promote ka or madagdagan yung skills mo, madagdagan yung income mo, magkaroon ka side hustle, kumbaga. May side income ka. So, yun ang mga tinitingnan ng babae sa isang lalaki. Para ma-boost yung para mapagkatiwalaan ka ng babae, dapat laging nandiyan ka para sa kanya. Ititest ka ng babae, hindi mo alam, tinitest ka ng babae. So, dapat alam mo yun na ito si Jay, mapapagkatiwalaan to, malaasahan to, nandito siya pag kailangan ko siya, hindi lang sa happiness. So, pag may problema ako, nandyan siya. Ito pang isang tip ko sa'yo. Ang babae, kapag nag-vent out yun ng problema, usually, most of the time, nag-vent out lang yan. Gusto lang niyang ilabas yung emotions niya. So, ang role natin bilang lalaki is makinig ka lang. Makinig lang tayo. Hindi tayo para sa kanya. Kasi ang lalaki is, kapag may problema, anong solusyon? So, wag ka mag-offer ng solution sa isang babae, lalo na kapag hindi niya hinihingi sa'yo. Or sabihin mo, gusto mo bang makinig lang ako sa'yo? Or gusto mong bigyan kita ng advice o solution? So, tanungin mo siya para malinaw. Pag sinabi niyang, hindi, gusto ko lang ng mailabas tong nararamdaman ko, gusto ko lang ng may nakikinig sa akin. So, malinaw. Alam mo kung anong gagawin mo, di ba? Pag sinabi niyang kailangan ko ng advice, then doon ka magbigay ng advice. So, most of the time, huwag mo kakalimutan, most of the time, ang babae, nag-vent out lang yun ng emotion. So, ang role natin bilang lalaki is makinig tayo, ma-empathize. So, ang empathy, ibig sabihin nun, nararamdaman mo kung ano yung nararamdaman niya. So, pag sinabi niyang, ganito ang nangyayari sa akin, ganyan. So, pwede mong tanungin sa kanya, anong naramdaman mo nung time na yon?
siguro takot na takot ka or galit na galit ka ng time na yon o kung ano man yung nangyari, i-connect mo dun i-relate mo syempre dun sa sitwasyon. So, yun ang gusto ng babae, may in love sa'yo yung lalaw yung babae kapag ganun ka. Kasi hindi lahat ng lalaki, sabi ko nga, ang lalaki is naghahanap ng solusyon ngayon. Pag may problema, anong solusyon? So, most of the time lalaki, hindi nila alam na ang gusto lang ng babae is may makikinig sa kanila dun sa pag-vent out nila ng problema nila. Unless, sinabi niya na, kailangan ko ng advice mo, kailangan ko ng solution dito. Then, that's the time na magbigay ka ng advice. Ito ang tandaan mo, attune, A-T-T-U-N-E, attune. So, A, attend. Ibig sabihin nun, makinig ka sa kanya, hindi yung nakikinig ka sa kanya, nag-vent out siya, pero naglalaro ka ng kung anong games o nagsa-cellphone ka. Di ba? Nakaka-insulto kahit hindi sa babae, kahit sa ibang tao kapag may kinakausap ka. Tapos may iba kang ginagawa, parang insulting yan kasi hindi ka interesado sa sinasabi niya. So, mata-turn off sa'yo yung babae nun, lalo-lalo na yung babae. So, makinig ka sa kanya, kaharap ka sa kanya, eye contact, yun, makikinig ka. So, yung double T is, humarap ka sa kanya, hindi yung nakatagid ka or sa iba nakatingin. Turn toward her, yun ang double T dun sa attune. So, dapat nakaharap ka sa kanya. Sa you, yun yung understand. Kapag hindi mo naintindihan, itanong mo siya, linawan mo. Sorry, hindi ko naintindihan yung sinabi mo or hindi ko naintindihan to. Ano yung sabihin? So, isipin niya, interesado siya doon sa sinasabi ko, di ba? Kapag nagtatanong ka, interesado ka doon sa sinasabi niya. So, meron tayong A, yung attend, dapat nakafocus ka. Yung T, turn towards her. So, you, dapat naintindihan mo, understand. Kapag hindi mo naintindihan, tanongin mo. Tapos yung N, kapag ikaw yung issue, let's say may sinasabi siya sa'yo, sabi niya, hindi ko gusto yung ganitong ginawa mo. So, N is yung non-defensive listening. Makinig ka lang, intindi mo, ilagay mo yung sitwasyon mo sa kanya. Hindi yung, defensive ka kaagad, mali yun. Makinig ka lang sa kanya, hayaan mo siyang matapos magsalita. Huwag mo siyang interrupt. Ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon niya para maintindihan mo siya. Kasi baka nga naman tama siya. Baka naman may point siya, di ba? So makinig ka sa kanya. Non-defensive listening. Tapos yung E naman is empathize. Yun na nga. Ilagay mo yung sitwasyon mo sa kanya, makinig ka sa kanya, intindihin mo. So, empathize with her. So, intindihin mo kung ano yung nararamdaman niya para maintindihan mo siya. Hindi yung defensive ka kagad. Hindi kayo magkakaintindihan. Hanggang sa mag-away na kayo, maghihiwalay na kayo, or hindi kayo nagkasundo. So makakatulong yun sa'yo. Makakatulong yun sa'yo na malaking bagay yung lagi mong isipin, kapag may sinabi ang isang tao against sa'yo, hindi lang sa babae, magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo, or katrabaho mo, kahit sino. Pag may sinabi against sa'yo, makinig ka lang. Makinig ka lang. Ilagay mo yung sitwasyon mo sa kanya, and then intindihin mo siya. Para malaman niya na intindihan mo siya, pwede mo ulitin sa kanya, ang ibig mo sabihin ba ganito? Tama ba ako sa ibig mo sabihin ganito ba yung ganyan? Tama ba yung naintindihan ko? Naintindihan ko ba yung sinasabi mo? Para same page kayo, hindi kayo magkaintindihan. So, that way, pag sinabi, sinabi ko sa'yo, tama ba tong sinasabi mo? Tama ba yung pagkakaintindi ko? Ito ba yung ibig mo sabihin? Ikaw, ano mararamdaman mo pag sinabi ko yun sa'yo? Na galit ka sa akin, masama ang loob mo sa akin? Ano mararamdaman mo pag sinabi ko yun sa'yo? Siyempre, di ba parang, magiging mahinahon ka, di ba? Kasi, naintindihan ako na tagtaan. Ito gusto niya akong intindihin. So, malaking bagay yun. Gusto yun ng babae. Hindi lahat ng lalaki ganun. So, pagka maraming lalaki na hindi nila alam yung ganun, tas ikaw lang yung ganun, magiging iba ka sa kanila, di ba? Magiging angat ka sa kanila. So, advantage mo yun, plus points, pogi points mo yun. Tingnan mo rin yung mga yung mga body language niya, yung mga hindi niya sinasabi, pero yung body language niya, basahin mo, dapat matutunan mo basahin yun, pag-aralan mo yun. Kasi mas totoo yung body language ng isang tao, hindi lang ng babae, mas totoo yung body language nila kaysa dun sa sinasabi nila. Di ba? So, lalo-lalo ng babae. Kasi yung mga babae, medyo complicated na tao, ang mga babae. May sinasabi silang isang bagay, pero
hindi yun ang ibig nila sabihin, pero tinetest ka nila. So, pag nagkamali ka, patay ka, di ba? So, kagaya nung sabihin natin, minsan gusto kang gawin, tapos sabihin niya sa'yo, ikaw ang bahala. Oo, di ba? Ano ibig sabihin nun? Pag ginawa mo yun, patay ka. Tapos sabihin mo, ikaw, sabi mo sa akin, ikaw ang bahala. Pag hindi mo alam yun, lagot ka. So, away kayo. So, pag sinabi, ikaw ang bahala, pag sinabi niya, ikaw ang bahala, huwag mo nang gawin. Hindi kita papayagan, hindi kita kakontrahin, pero huwag mong gagawin yun. Yun ang ibig sabihin. So, di ba, complicated ng mga babae. So, dapat alam mo yun. Alam mo yung body language ng babae, obserbahan mo yun. So, pogi points yun. Kahit madami manliligaw sa kanya, mas pogi sa'yo, mas mayaman sa'yo. Pero pag alam mo yun, mga bagay na yun, mga technique na yun, mas angat ka. Mas may pogi points ka kaysa dun sa ibang lalaki na yun. So, yun nga, kapag nag-uusap kayo, nag-argue kayo, it doesn't matter kung sinong tama. Hindi yun ang importante dito. Ang importante dito is maramdaman ng babae na naintindihan mo siya. Naririnig mong ibig niya sabihin. Diba? Pakinggan mo siya kahit na alam mo sa sarili mo na kumukontra ka na, pakinggan mo siya. Huwag kang eto may sagot na ako dun sa sinasabi mo. Huwag mong isipin yun. Intindihin mo siya, patapusin mo yung sinasabi niya. At the end of, kung ano mo yung sinasabi niya, pause ka ng konti, 2-5 seconds, tapos sabihin mo sa kanya, ito ba yung sinasabi mo? Ito ba yung ibig sabihin? Tama ba ako? Tama ba yung pagkakaintindi ko? Hindi ka nag-agree doon sa sinabi niya, pero pinaramdam mo sa kanya na naririnig mo siya na gusto mo siyang intindihin. Yun ang gusto ng mga babae. So, ulitin ko, ang hinahanap ng isang babae sa lalaki is trustworthiness. Mapagkatiwalaan ka, reliable ka, nandiyan kapag kailangan ka niya, hindi lang sa good time, lalo na sa problema. And yung consistent ka. Alam mo yun. Nandiyan ka ngayon, tapos mawawala ka, hindi niya alam kung kailan ka ulit susulpot, di ba? Hindi, wag ganun. Ayaw ng babae ng ganun. So, yun, pagka natutunan mo yun, parang simple lang, di ba? Pero maraming lalakang hindi alam yun, yung ganun technique. Pag na-retain mo yun sa sarili mo, inaral mo yun, nandyan yun sa'yo, malaking tulong yun sa'yo. Magugustuhan ka talaga ng babae, for sure. So, dagdag points mo yun, dagdag skill mo yun. Diba? Kung meron kang pag-aralan mo, may sense of humor ka, meron kang tutunan mo itong video na to, tapos may plano ka sa buhay, may pangarap ka sa buhay, may ginagawa ka, diba? Ano ka, angat ka sa ibang lalaki. So, kahit na ilan ang manliligaw niya, confident ka sa sarili mo na ikaw yung pipiliin niya. So, yun, please like this video. Subscribe ka dahil marami akong ipopost pa ng mga videos na matututunan mo, and regular ako mag-upload dito. So thank you for watching, and see you in my next video.